Mga kapatid Islam, mayroong isang hadis ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha." Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron silid sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan itong silid na ito sa loob ng paraiso ay nagkikita sa labas kung ano ang nasa kanyang loob. At gayon din, nagkikita sa loob kung ano ang nasa labas nitong silid na ito. Anong ibig sabihin? Itong silid na ito sa loob ng paraiso, mga kapatid, ay transparent siya. Pag nandun ka sa loob ng silid na ito, makikita mo kung anong nasa labas. Pag nandun ka naman sa labas ng silid na ito, automatic makikita mo kung ano ang nasa loob niyan. Transparent. Wallahu a'lam, mga kapatid, kung anong gawa dito sa silid na ito. Pero may komentaryo mga ulama natin na itong silid na ito ay gawa daw sa diamond, sa perlas. Wallahu a'lam. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang nakakaalam kung ano yung materialis na pinaglikahan ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa silid na ito doon sa loob ng paraiso. Pero napakaganda nito, mga kapatid. We cannot imagine kung gaano kaganda ang silid na ito na transparent. Makikita mo yung nasa labas mo pag nandun ka. Pag nasa loob ka naman, pag nasa labas ka, makikita mo kagad kung ano ang nasa loob ng silid na ito. At sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyang silid na yan sa loob ng paraiso ay ipinaghahanda ni Allah subhanahu wa ta'ala sa 1, 2, 3, 4. Okay? Sa isang riwaya ay 3. Ipinaghanda ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mga sumusunod na mga tao. Unang-una, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang silid na yan ay ipinaghahanda ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na sila ay mahilig magpakain. Isa ito sa good news sa mga tao na mahilig sila magpakain dahil kabilang sila sa pinaghahandaan ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa klase ng silid na ito sa loob ng paraiso. Pangalawa, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinaghahandaan dito yung mga tao na malumanay kung sila ay mananalita. Malumanay sila sa kanilang pakipag-usap. Kabilang sila doon sa mga tao na pinaghahandaan dito sa klase ng silid na ito sa loob ng paraiso. Pangatlo, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay watabi'as siyam, yung mga tao na sunod-sunod ang kanilang pagpa-fasting. So kabilang na doon yung mga tao na nagpa-fasting sila sa buwan ng Ramadan, wala silang butal sa kanilang pagpa-fasting, hindi sila nagba-break ng kanilang fasting na kanilang sinasadya. Kabilang sila dito sa mga tao na ito na pinaghahandaan ni Allah subhanahu wa ta'ala na ganitong uri ng silid sa loob ng paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala na transparent. Wa salla bil laili wan nasu niyam. Ito yung mga tao na naging kaugalian nila ang pagsasagawa ng pagdarasal sa gabi. Anumang pagdarasal sa gabi yan, obligado man yan, o di kaya sunna, ay naging kaugalian nila ang pagdarasal sa gabi habang ang mga tao ay natutulog. Sa isang riwaya ng hadis, binanggit din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wa afshas salam. Kabilang dito yung mga tao na sila ay nagtataguyod ng kapayapaan. Sila ay nagbabatian ng kapayapaan kung paano ang tamang pagbati sa pananampalatayang Islam, kasama sila sa mga tao na pinaghahandaan dito sa silid na ito sa loob ng paraiso. So isa sa mapupulot natin na aral, mga kapatid, tayo na nag-aayon sa buwan ng Ramadan ay bukod sa mga ilan sa mga gantimpala na binanggit natin ay isa na ito sa napakagandang gantimpala ng isang tao na nag-aayon sa buwan ng Ramadan na sunod-sunod ang kanyang pagpa-fasting. Pangalawa, nandito na rin yung mga tao na mahilig sila sa gawain na pagpapakain, pagpapa-iftar,
anumang klaseng pagtulong sa mga tao ay kabilang na sila dito sa binanggit ni Propeta Muhammad